Hello. Isang mahabagat na umaga sa ating lahat. Hindi na mabagyo mahabagat. Okay. It's a good thing na narito po tayo ngayong umaga in spite of maybe not so good, but siyempre, ano lang yan balance lang ng mundo yan minsan mainit, minsan malamig. At masarap sa course natin ang ganitong panahon. Okay. At last night we're praying and pinag-pray namin talaga na mapuno ang lugar na ito, ang ating lugar ng sambahan, in spite no kung ano man yung weather na pagdadaanan natin yung umaga nito. At sabi nga dun sa isang kanta, dahil mahilig po ako mag-video, dun sa isang kanta na ang term nila ang song ay Nothing's Gonna Stop Us Now. Ayan. Tama po ba yan? Baka may kumanta na lang bigla. Okay? So wala pong makakapigil sa atin para magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Kahit magsunod-sunod pa yung mabagat na yan. Sabi nga po, pila-pila lang. Huwag pong sabay-sabay. Isa-isa lang. Okay? So ngayong umaga, sana naihanda natin ang ating mga, hindi lang inyong mga jacket, at ang inyong OOTD for the day dahil sa ganitong weather. Sana naihanda din po natin ang ating puso para magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, baka meron pa yung meron pa yung bakas ng kamo sa kanyang pisngi. Naligo po ba yan? Naligo po ba kayo? The struggle is real daw pag ganitong panahon para maligo. Ayan. Sana po handa na tayong magpuri ngayong umagang ito. At ano man ang kondisyon ng ating paligid ay walang makakapigil sa atin para papurihan ng Panginoon. Amen po ba? Okay. Inaanyayahan ko po na tayong lahat ay tumayo. At painitin natin ang lugar na ito. Wag po kayo mag-alala. Pupuno yung mga bakanting upuan na yan. Medyo forward lang yung iba para magsiksikan tayo mga mahalo. Sige po. Buksan natin ang ating mga Biblia or kung siguro pwedeng natin i-flash dahil meron akong patingin sa ating verse for every song ay papalamanan natin ng mga Bible verses that will motivate us more on giving praise and worship our God. Sabi po sa First Chronicles, read the passable po ba? Okay, let's open on First Chronicles 29:11 to 13. Hopefully we could read it ng merong, tawag namin doon ni attitude. Add to. Ay, miliin. Para sa Panginoon, pag meron tayong dinedeclare, di ba? Meron tayong gustong pagsigawan sa buong mundo. Yun ay may diin. Merong pagbibigyan ng emphasis. Ayan. Bilang teacher, importante sa amin yun. Okay. First Chronicles, sabay-sabay po tayo. First Chronicles 29:11 to 13. Let us read. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and in earth is yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, O God, we give you thanks and praise your glorious name. Ayan. Amen. As we read yung mga verses na yun, hayaan natin na yung maging motivation natin. It is only Him who deserves our praise, who deserves our song of praise, who deserves our clap, our worship, at wala nang iba. Sabi nga, patuloy natin bigyan ng kapuri at pagsamba at pagdakila ang ating Panginoon. Handa na po ba yung mga kamay na yan na magpuri sa Panginoon? Handa na po ba yung mga bibig na yan na itaas ang pangalan ng Panginoon? Hayaan mo po na mas malakas ang ating tinig, ang ating pagpupuri sa lakas ng hangin, mas malakas pa sa tunog ng ulan natin sa paligid natin. Are we ready? Amen. Ay, parang hindi nag-almusal eh. Are we ready, Blessed Church? Ay, parang mahina pa rin, mas malakas pa rin ang ulan
verses 3 to 4, because your love is better than life, my lips will glorify you. Sabi sa verse 4, ito po, I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Amen po ba? Can you raise your hands? Yan. Yan po yung mapagpawisan. Kung pagpawisan man niya, matutuyo din. Okay? So this time, we will practice in praising our hands para sa Panginoon. Okay? May iba hindi pa tayo sanay-sanay. Pero hayaan nyo na maging habit natin as we sing praises para sa Panginoon na itaas ang ating mga kamay. It is a declaration of surrendering. It's a declaration of agreeing dun sa sinasabi o inaawit natin sa ating mga kinakanta natin. Okay, ready? Hindi na pabago to, ha? Hindi na pabago to. Pinakanta ko na to last time. Okay, ready? Let's sing! Okay, ha? Ang saya, di ba? Ready? I gotta let you know that I'm so thankful for everything you have done. For when you look at me and turn my life around,
you to give song of praise para sa Panginoon. Alam ko, napakanta ko na rin po ito last time. So, title of the song is Candle of Praise. So, we know that Jesus Christ died for us, saved us, rose again. Sa bagay na yun, we are knowledgeable dun sa bagay na ginawa na yun. Pero this song will be a reminder for each and every one of us. Kung ano man yung ginawa ng Panginoon sa atin is unconditional. It is unmeasurable. Diba? Walang kung sino man ang makakagawa at makakapantay. Bagay na ginawa niya sa atin. Maaari pang gawin niya sa atin sa buhay niya. And ayan, sabi po sa Hebrews 12:2, let's fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne. So, it's all by grace. At yung kagandahan ng grasya ng Panginoon ay talagang hindi natin may papaliwanag sa isang salita lang. At sana dun sa bigay ng grasya na yun, ang biyaya ng Panginoon na yun, this will be our prayer. To know more God, to know more of Him, to grow deeper dun sa relationship natin sa Kanya. And na tayo patuloy tayong ma-remind that we are saved and we are loved by the grace of God. To be
there's no one besides you. Forever the hope in my heart. Wala na po. We honor you and we praise you, God. We, Lord, that we will continue to declare your praise because of you. So, because of you, Lord. Kaya kami narito. In everything we do, it's all because of you. Yung life na meron kami sa because of you. Tangawin mo na ito kami naman. We will continue to sing this song for you, Lord, forever. Because you are our strength. You are our salvation. You are our hope. Not just yesterday, not today, but forever. We will continue to declare. Nag-alam ka dito dyan. In spite of different circumstances, Panginoon, sa buhay namin, we will never stop praising you. We will never stop declaring your goodness, O God. And we'll never stop knowing you more and giving our best, Panginoon, para sa iyo. Sa lahat ng ginagawa na may it be a fragrant offering, Panginoon, sa iyo. Wala. We will continue to dig deeper doon sa kung paano, kung gaano kalalim yung pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. So because of your love, so because of your grace, that you embrace us, Lord. In spite of everything, it's not that pagkukulang lang. Yan yung Lord, we deserve our time. You to know Him more. Continue, that we will continue to give you what is best and what is we deserve to be because you are our God. You are our mighty God. Ikaw lamang, Panginoon, na nag-iisa sa buhay namin. Sa bawat araw ng buhay namin, we will continue to praise you. We will continue to thank you, Lord, for everything. We praise you and we thank you and we love you, Lord. We bring back all the glory and all the praise. All this thing we pray in Christ's most precious name. Amen. Good morning po. Tayo na po itong siupo sa mga komportableng upuan. Ngayon po isang bedwetter, manatili po tayong attentive. At hindi po ito replay, ito po ay isang comeback.
In replacement po kay Ate Mitch, let me read po yung kanyang presiding material kasi dahil nag-ready na siya, pero nagkataon lang na hindi siya makapasok dito sa Cavite City dahil bumabahagi siya sa pinanggalingan ni Ate Mitch. Yan. So, para sa ating Thanksgiving, yan, sabi dito, the joy of abundance reminds me of the sovereignty of God. He makes our cup overflow. Ang reference niya ay sa Psalms 20. Sabi naman sa Ephesians 3:19, He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. His grace is sufficient for any difficulty that life brings our way. Ayon sa Ephesians 2:9. At ngayon po, nais po natin na let us keep praising God from whom all blessings. Ayon po natin na yung mga blessings na meron tayo ay galing lamang sa Panginoon at hindi sa sarili natin mga bersa, sa kampanya na meron tayo o sa mga magulat natin na ipinagpaloob sa atin. Pero ang lahat po ng ito ay ipinagpaloob sa atin ng ating Panginoon. At ngayon po, handa na po ang ating pulpito para sa dalawang tao na nais magpasalamat. Yan gawin lamang po natin itong malinaw, maikli, na talagang sumisentro sa pagpupuri at kanakilaan natin. Siguro kagaya nung iba sa inyo, hindi nila sinasabi, pero alam ko naman na every Sunday meron tayong gusto talaga ay pasalamat sa Panginoon. And siguro most of you would say na hindi lang kayo ganun ka, ayaw nyo na exposure, so you wouldn't want to stand here. Pero sabi ko, kahit ako sa pastor, kapag dumating yung time na wala akong nakikitang tumatayo, I would always take the opportunity to say thanks. Okay? And meron naman akong bakod ngayon. Gusto kong i-maximize to, privilege yun to thank the Lord. Kasi una, kaninang madaling araw pa lang, alam ko na hindi talaga na yung panahon, plus yung best friend natin na si NDRRMC, ayun na, tunog na tunog, di po ba? Sabi ko, Lord, mukhang manihirapan kami, please would forgive me. At ang dami ng thoughts na pumapasok sa isip ko. I was at the point of telling Ate Joy, as our president, na Ate Joy, baka pwedeng makasabihin na lang sa mga members natin na mag-stay na lang sa bahay. At na lang, doon lang mag-pray, doon lang mag-worship. Tapos kahit tayo na lang kung mga malalapit dito or kaya pa pumunta dito. And I was also tempted to call. Actually, gagawa na ako ng thread. Pinigilan na ako ng asawa ko. Between Ate Joy and Ate Ai and Jen, sabi ko, ang sasabihin ko sana kay Ate Ai, would you like to reserve your preaching for next Sunday? Kasi I was thinking na kapag nagtuloy-tuloy yung ulan, malamang konti lang tayo. And alam ko yung labor na ginawa ni kung paano nag-labor si Ate Ai sa kanyang turo ngayon. Parang sabi ko, sayang naman kung konti lang yung makakapakinig. So I was getting ready to prepare a short devotion para in replacement, gano'n. And then I have all these thoughts, pero inihan ko lang, sabi ko, okay, too early to do this, no? At na-recall ko yung sinabi ko at one point sa pulpit. So sa mga pagkakataon na meron tayong difficulties sa buhay natin, it's actually our chance to show the Lord that we can love Him, we can praise Him, we can worship Him, not just in times of comfort, but also in times of discomfort, such as this one. Di ba ba? At ang aking pong gusto ko pasalamat, sige po, palungpakan natin yung Panginoon. Ang gusto ko ito pasalamat sa Panginoon ay yung matamis na katotohanan that He placed me in a blessed church na meron ganitong mga klaseng tao. Okay? I just want to say how grateful I am. Kanina si Alvin nag-uusap kami, sabi niya sa akin, nung nakita niya siguro yung ngiti ko habang nakatingin sa inyo kanina, especially yung early birds kanina,
At nakita ko sila kay Herman, hirap na hirap sa paglalakad sa loob. Di ba, yung mga matatandaan natin, nandaan na sila as early as, hindi ba lang ako ng oras ay paklak yata, di ba? At sabi sa akin ni Alvin kanina, the joy of being a shepherd. Sabi ko lang sa heart ko, indeed. Okay, this is the joy of being a shepherd, di ba? Kasi naman nakakaya kay Renan, di ba? Sumugod sa bahayan galing sa West Virginia. So, tapos tayo. Si Renan Lindaan, si Aljo, yung mga... You just want to thank the Lord for this church. Okay, this is indeed the church kung saan si Jesus ay talagang pinakahalagahan ng pagluto. And thank you Lord. Saan po ito yung patuloy pa sa yung mga susunod ng mga ito, Lord. Good morning. Magandang umaga ang Blessed Church. Actually, medyo distracted ako kahit ako nakapunta agad dito. May nasikaso ako sa likod. Pero I'm very thankful to the Lord kasi yung pag-ulan kanina, katulad ni Pastor, umaga pa lang inaabangan ko na siya kasi si NDDRC ba yun? Ang aking alarm. Alas 4 pa lang naging yung dalawang phone ko. So I was thinking na baka hindi na conducive for worship yung area natin. So pagpunta kanina ng 6, kung okay pa naman yung ayos si Devin. And then, nag-usap-usap ko kami mga BOP na if ika-cancel na nga, or what are we gonna do? Kasi masama yung panahon, marami yung hindi pwede pumunta. And then, sabi ko parang, I still want to worship the Lord with you kasi Sunday lang po ako nandito. Saturday lang naman Sunday. And then, the idea came, alam ko from the Lord, na mag-online stream, naka-FB live po tayo ngayon. IG live din pala ako, social pa tayo ngayon. FB and IG live tayo today. And I want to thank the Lord kasi sabi ko, Lord, kapag nag-FB live po kami mamaya, sana yung mga members namin na nasa bahay lang, walang kakayahan, lumabas tayo sa sama ng panahon, ma-reach natin. The Lord bless us more. Kasi right nung nag-worship po tayo, nagulat ako, meron akong mga kasama sa small group at saka sa work na nakiki-worship sa akin. So, salamat sa mga sa talagang worship and praises to God. Hindi po ako magpapasalamat. I have a lot of things to be thankful to God. Pero gusto ko pong take yung opportunity para i-bless ang ating preacher today. Ate ay, can I invite you here? Alalahanin po natin siya sa para po magandang memories natin. I just wanna introduce myself. I'm Aljo. I've been ordained as a pastor last February. And I wanna testify na Ate Ann has been a big part of my growth, my spiritual growth. So I wanna bless this person by praying for her and for our church before she starts her message. Let's all pray. Father Almighty, lahat ng bagay ay nakaplano sa inyo. Talaan. Salamat dahil po sa buhay ng Ate Ay, she has been an inspiration sa pagpasok Lord sa group. And we're praying, sana po, this time, you provide for everything that she'll need. Protect her from the attacks of the enemy. Protect this church from the attack of the enemy. Whatever she will say, keep her, Lord, safe in your arms. May she be a powerful mouthpiece from you. Pinapanalangin ko, Lord, lahat ng needs niya. Because she has been faithful to you. Provide for everything that she'll need, financial, emotional, spiritual. Provide for her family, provide safety for everything for them. Lord, use her mightily, continually in your vineyard. Pinapanalangin ko Lord sa inyo yung makakarinig Lord ng kanyang mensahe. Lord, may a fire burn in their heart through the Holy Spirit. And dahil yung mga puso namin, we don't want to come here, Lord, na hindi ready. We want, Lord, for you to forgive us if there's anything in our hearts. And then fill us with the Holy Spirit. Our hearts might be ready for your message. Pinapanalangin ko Lord sa inyo, I provide for everything that you will need, Lord. And may your will be done in
May your wondrous will be done. Soli Deo Gloria. The glory is all yours. In His name pray. Ayan. Maraming salamat, Jo. Okay, so narinig ko na yung preview. No, pwede na akong kunin ni Lord. Okay, sige po. It's my honor na ipanalangin, no, yung ating mga pasasalamat. We have thanked the Lord in our hearts. Dali niya natin ang sabay-sabay sa Kanya ngayon. Let us all pray. Father God, we remember what you are saying in your word, that in the fullness of the day, you were walking with Adam and Eve, and they were enjoying, Lord, a very sweet and close fellowship with you. But it stopped, Lord, when the fall happened. But thank you to our Lord Jesus Christ. Ibinalik mo po, Panginoon, yung aming malapit na ugnayan sa inyo, Ama. Kaya Lord, sa lahat ng pagkakataon, panahon, aspeto ng aming buhay, sa iba't ibang paraanan, Panginoon, nararanasan na po namin. Nasasaksihan namin ang iyong mga makapangyarihan, mga mahimalang pagkilos, Panginoon, which is very evident, Lord, this morning. Thank you, Lord Jesus, because when you said, Lord, in the cross, it is finished, Lord, it is indeed finished. Napagtagumpayan mo, Panginoon, ng lahat, even our small struggles every day, Panginoon. Katulad ngayong umaga nito, Panginoon, thank you for erasing, Lord, all our doubts, our hesitation, Panginoon. Thank you, Lord, for pushing us, Lord, and making us to do what should be done, Panginoon, to decide kung ano, Panginoon, yung nararapat, amidst, Panginoon, ng mga hurdles, amidst, Panginoon, ng mga threats, Lord, sa buhay namin. Everything that is done by Satan to attempt na pigilan kami para sampahin ko kayo sa spiritual at pangalan. That's why our hearts are thankful, Panginoon, hindi lamang po sa lahat ng mga material na blessing, hindi lang, Panginoon, sa emotional blessing, but most importantly, Panginoon, sa lahat ng spiritual and heavenly blessings na kahit wala pa kami sa langit ngayon, Panginoon, ay nararanasan na po namin sa iyo, Diyos. And for that, Lord, we just want to give you all the glory, all the praises, and the highest thanksgiving, O Lord, that we can give, Panginoon, not only as individuals, as persons, Panginoon, but as a congregation, as your beloved, a blessed church. To you be the glory, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa pagpapatuloy ng ating worship service ngayong umaga, inaalihan ko po ang lahat na buksan natin ang ating Biblia sa Luke 23:35 to 43. And the people stood by, watching, but the ruler scoffed at him, saying, "He saved others, let him save himself. If he is the Christ of God, his chosen one." The soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine, and saying, "If you are the king of the Jews, save yourself." There was also an inscription over him, "This is the king of the Jews." One of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us."
But the other rebuked him, saying, Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And he indeed just, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he said to him, Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Lucas 23:35-42. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood, habang si Jesus ay tinutupyan ng mga pinuno ng bayan, sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawat. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Kasabay ng ganitong panutuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Isimulat nila sa katapulunan, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paradise. Salamat po sa Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. At para naman po ihatid sa atin ang mensahe ng ating Panginoon na pinamagatang Beyond the Grave, narito po ang isang tapat na lingkod ng ating Panginoon, Sister Eileen Arcon. Maraming salamat, Carlene. Hindi ko po kayo nabati kanina nung ako'y nag-pray. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, kumusta po? Salamat dahil talagang dinala tayo ng Panginoon dito. Kahit na sa kanina nga yung testimony ni Pastor, ni Jen, dahil lahat ang mga maaaring dahilan kung bakit mas piliin natin matulog na lang at manatili sa ating bahay. Maraming salamat sa Panginoon dahil binigyan na tayo ng katagumpayan at tayo ngayon ay narito. Siguro pag-Christian tayo, dapat ang mga motto natin, pagdating sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon, what if it rains? Diba? Siguro kung hindi naman life-threatening yung mga nangyayari, okay na yun siguro talagang kailangan we have to push, At kahit na siguro nga life-threatening pa nga, sabi ni Pastor, kailangan talaga mamili at kailangan pong manindigan po tayo para sa Panginoon. At worth naman po yun, okay? Sige po, tayo po ay magsimula na para sa mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Subalit bago ko po ibigay sa inyo ang mensahe, samahan mo na po ninyo ako sa isang panalangin. Let us all pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo po sa aming buhay. Salamat sa kabutihan mo na dumadaloy, Panginoon, sa bawat araw, nararanasan namin ko, Lord, in different forms and measure. Lagi mo po kami in-overwhelm, lagi mo po kami sinusurprise, Panginoon. Pinagkakaloob mo po, hindi lamang ang aming mga physical na pangangailangan, O Diyos, kundi lalong-lalo na, what you are most concerned about, Lord, is our spiritual well-being, Panginoon. Maraming salamat dahil kapag meron pong taong tumatayo dito upang pakainin po kami, keep kami of your word. Thank you, Lord, because you are always with them, Lord, journeying with them in the preparations, O God, that amidst all the struggles that they are been going through, Panginoon, you are causing them to stand before the pulpit, O God, at hinahayaan mo po, Lord, na mightily your word will be taught, your word will be preached, Panginoon. At yun po yung nais namin maganap sa umaga nito. Kaya ano man po, Lord, yung mga pagbabanta na gagawin po ng kaaway, to take away our focus, to take away our attention, Panginoon. We tell Him, Lord, that we just want to worship Jesus today. We just want to listen to His word, to sit before Him, O God.
at talagang marinig ang kanyang sweet voice, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong mensahe, ang Diyos. Gamitin mo po ako, Lord, bilang iyong tagapagsalita. Use me only as your footstool, that you be glorified, and that the Holy Spirit become our teacher this morning, Panginoon, teaching us, ministering to us, Lord, causing us to become deeper and growing, Lord, in the faith, Panginoon, upang hindi kami maligaw, na hindi kami matos, Lord, ng kung ano-anong maring katuruan na maaaring naitanim o naituro sa amin, Lord, in the past or in our everyday encounter. Thank you for always equipping us, Panginoon. Thank you for the wonder of your word, O God, and we are ready to receive and be blessed by it, O Lord. For we ask all of this in Jesus' name. Amen. Okay? Sige po. Ang ating pong, ang pamagat po ng mensahe natin sa umagang ito ay Beyond the Grave. Bagamat malayo pa ang All Souls Day, hindi ko alam kung bakit ito ang mensahe na pina-prepare sa atin po ng Panginoon. At nabasa na lang ating presider, yung ating tekstong pagbabatayan, yung Luke 23, verses 35 to 43. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko ang mensahe ito, ako po ay somehow namangha, because I have learned to discover na yung salita po palang fear not, no? Yung sinasabi ni Jesus na huwag kang matakot, fear not. In whatever na parang word it was used, o yung literal na fear not na yon, ay 365 times po siyang ginamit sa Bible. Ano po? So yun ay trivia, no? At dahil na po doon, meron pong isang Christian writer ang nag-isip na gumawa ng isang devotional na book, no? Na ang title ay Fear Not, 365 a Day. Siguro ang intention niya, since there are 365 days in a week, gawin yung parang vitamina o gamot na inumin ang mga pangako ng Diyos, sa araw-araw. Kasi that's what we do when we are having our devotion. We need God's Word every day to serve as nutrients para sa ating mga spiritual na kalagayan. Siguro yun yung kanyang intention. Totoo po na maraming tao ang nabubuhay sa takot araw-araw. Kaya nga po siguro sa paligid natin, very obvious yan. Maraming tao ang takot magutom. Sino sa inyo takot magutom? Umamin na. Kasi makakalata ko naman yan. Di ba? Yan. Bawal pagpuro. Kaya volunteer. Okay, di ba? That's why in our surrounding should see, nagkalat ang napakadito lang sa Cavite, di ba? O talikuran ng mga fast food chain. Minsan nga, nasa crossroad ka. Saan ba kakain? Sa KFC ba o sa McDo? Since pareho na naman ng tinda, di ba? Ayun. So, makikita natin yung pagkatakot ng tao tungkol sa usapin na to. Siguro minsan takot din ako doon, no? ang pangit kasi ng pakiramdam ng gutom, di ba? Para kang napaparalyze pag nagugutom ka. Ano po? Ano bang pagkatakot? Takot na tumanda. Ano po? Takot na pumangit. Kaya makikita natin, pag nagpunta tayo sa mga tindahan, sa mga malls, talagang nagkalat ang iba't ibang beauty products. At talaga naman, ang beauty products, ang isa sa napakalaking industriya sa merkado ngayon. Ano po? Tama ba? At meron pa kaya ang mga tao na sa pagkatakot nilang tumanda, mangulubot, di ba? Or ano pa ba ang marks ng katandaan? Yung kanilang buhok ay pumuti, talagang lahat ng klaseng treatment, willing silang magpailalim, regardless na sila ay bumasta ng libo-libong piso, di ba? Na may mga tao mga napunta na yung clenching sa puso, kababa na, di ba? Dahil gusto, kahit 80 years old na, planchado pa rin ang mukha, di ba po? So, reflection lang yan talaga nung laman ng puso ng tao, po? Maraming takot tayong magkasakit. Kaya nga yung iba ayaw magpa-doktor. Kasi daw, baka pag nagpa-doktor, isa lang yung sakit mo, di ba? Pinalagnat ka lang, tapos meron ka ng sakit sa bato,
Di ba? Meron ka na palang sakit na ganito, di ba? So, we fear. Takot tayong madisgrasya. Ano pang mga pagkatakot. At minsan, meron tayo mga senseless na pagkatakot. Di ba? Takot lang sa ipis. Katulad nung sa klase namin. Sana naman walang takot maligo, no? Kaya hindi ko kayo tatabihan, hindi namin kayo tatabihan kung kayo ay takot maligo, di ba? Pero if you would realize, no, kung tayo ay nagbubulay-bulay, mapapansin nyo na yung lahat naman ng pagkatakot na yun yung takot magutom, takot maaksidente, takot tumanda, di ba? Takot sa kung ano man. Isa lang naman talaga yung yung parang ultimate result na yan. Ano po yun? Yun ay ang takot ng tao sa kamatayan. Dahil ano ba ang ultimate na pwedeng mangyari sa isang taong nagugutom? Sa isang taong napahamak? Diba? Sa isang matanda na? Diba? Ang worst naman na mangyari sa'yo ay ang mamatay ka. Yun lang naman yun So when you sum it up, ang tao natatakot siya dahil takot siya sa kamatayan, takot siyang mamatay. Ang tao po ay merong natural na pagkatakot doon sa tinatawag nating fear of the unknown. Ano po? I remember, meron pong isang game na palaging nilalaro to sa mga game show I don't know if once in your life, kayo po ay nakapaglaro na rin ng game na ito. Ito yung laro na, di ba may mga lalagyan, mga boxes na nakasil yan, hindi mo makikita kung ano yung nasa loob, no? Meron lang yung mga butas. Tapos ang gagawin yung player, bibiringan siya, di ba? Tapos ang gagawin, yung kanyang kamay, habang nakapiling siya, ipapasok doon sa lalagyan, di ba? Huhulaan mo kung ano yung laman sa loob ng nakapiling. Diba? So dahil sa hindi alam nung player kung ano yung nasa loob, ano usually yung nagiging reaksyon? Diba nininervyos ka, diba? Although alam mo, game lang yung natatakot ka. At yung iba pa nga, dahil sa sobrang takot, ay napapasigaw. Ano po? That later on, discover niya, yun lang palang pinahawakan sa kanya ay maaaring clay lang, malambot, di ba? O kaya maaaring mga plastic na mga animals, di ba? Na mga creeping creatures. Maaaring mga arena lang na nilagyan ng tubig na parang paghawak mo ay yucky. Ano? So, ganun talaga pag hindi natin alam, takot tayo. Di ba? Pag wala pa tayong nalalaman about the thing that we have to do, yung bagay na gagawin natin, it is but natural to us na magkaroon ng kaba at magkaroon ng takot. Ganyan din po marahil ang kamatayan. Ano po? Marami ang natatakot mamatay, marahil dahil hindi alam what is beyond the grave. Ano po? Pero, bagay lang yan doon sa mga taong hindi pa personal nakilala si Kristo bilang Lord and Savior. Kung ikaw ay wala pang personal na relasyon kay Jesus, hindi ka pa nagsusuko ng iyong buhay sa Kanya, I tell you, dapat lang na matakot ka. Diba? Dahil hindi mo talaga at hindi mo inaasahan kung ano ang mangyayari sa'yo after your life here on earth. Ano po? Pero para sa atin po na mga anak ng Diyos, sabi ko nga, parang damit, mahalay na, di na bagay sa atin. Yung kapag pinag-uusapan ang usapin ng kamatayan, yung ginagawa ng marami sa atin. Umahanap pa ng pinto, ng kahoy, di ba, sa ilalim ng mesa. Hindi pa alam kung saan kakatok, di ba? Dahil sa impression na ang kamatayan ay morbid na pag-usapan, di ba? Afraid tayo, iniiwasan natin yung pag-usapan dahil we thought na nakakatakot yan. Di ba? Nakakatakot. Perhaps yun talaga din talagang stigma ng kamatayan. O nag-create siya, doon nagtagumpay si Satanas na mag-create siya ng fear sa mga tao about death. Di ba po? So, this morning, alamin natin, bakit nga ba nakakatakot ang kamatayan? Pero bakit sa mga Kristiyano, hindi dapat pagkatakot
saints, kundi tulad ni Pablo at ng ibang mga early church, Old Testament saints, ang kamatayan ang naging pag-asa nila sa kanilang pagharap sa lahat ng paghihirap na kanila pong pinaharap. Ano po? Okay, let us start from the beginning. Magsimula tayo by defining what is death. Ano nga ba ang kamatayan? Sabi, death comes from the Greek word thanatos. Nang ibig sabihin lang ay separation, no? Pagkahiwalay. May dalawang uri po ng kamatayan ang tinutukol sa Bible. Ito ay, of course, na-discuss na yan ni Pastor sa kanyang mga preachings, ano? I have here just to reinforce that truth. Physical death and spiritual death. But the biblical definition of death, whether that be physical or spiritual, it is not non-existence. No? Yung hindi pag namatay ka na, hindi ka naiiral, then that's it. Expound natin yan later. Okay? But death means separation. Pagkahiwalay. Pagkahiwalay saan? Pag-uusapan natin yan. Of course, physical death is the separation of body and soul. Dito sa atin, sa church natin, isa sa mga statement of faith natin, naniniwala ako, i-affirm ako ni Pastor, ni Ate Joy, yung mga kasama ko mga leaders dito, that we believe na ang tao is a tripartite being. Ano? We are a tripartite being. We are composed of body, soul, and spirit. Pag may pagkakataon tayo, paliwanag natin to dahil ito ay isang malalim pero exciting na pag-aralan, no? Dapat nga kung may pinapag-aralan tayo yung sarili natin, ano? So kailangan mag-toil tayo dito, Pastor, no, one time. Ito yung mga nakaka-excite. But for this time, pag-usapan lang muna natin yung body and soul, ano? Doon lang muna tayo sa sa aspektong yung kumilos para maintindihan natin itong mensahe nito, ano po? Ayan. Sa Ecclesiastes 12:7, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Pertaining doon sa separation na yon. Okay? Ang spiritual death naman means that man, apart from salvation in Christ, is separated from God. Yan po ay makikita natin sa 1 Corinthians 15:22 na ang sabi, all who are sinners in Adam, died in Adam, just all who are justified in Christ are made alive in Christ. Ano po? Natutunan na rin natin na ang unang-unang tao na naka-experience ng pangyayaring ito ay walang iba, kundi po si Adan. Ano po? Nung sinabi ng Panginoon, nung fall, bilang parusa doon sa kanilang ginawang kasalanan, siya ay mamamatay. Pero hindi yon nangyari kaagad, di ba? But what happened to Adam? Right away, after the fall, pagkatapos magkasala, nagkaroon ng spiritual na kamatayan. Sila'y napahiwalay sa close communion and close fellowship with God. That's why, kailangan silang palayasin. Ano po? Sa Eden. Kung saan naroon ang Panginoon during that time na nananahan siya. No? Okay, so medyo medyo mas komplikado pa yung usapin. Ano po? Sabi ni Pablo sa Philippians 1:21, for me, to live is Christ, and to die is gain. Marami pong Christians, na ang gusto lang ay to live is Christ. Yung mabuhay lang. Diba? Pero kapag pinag-uusapan na ang to die is gain, ayaw na natin siyang pag-usapan. Sa ano pong kadahilanan, paulit-ulit kong sinasabi. Meron pong ibinigay sa Hosea 4:6. Kung gusto niyong buksan ng Bible niyo, pwede. Para ma-confirm niyo kung talagang yung nilagay ko dyan sa screen ay talagang yun ngayon. Kaya huwag kayong makakampante na kasi minsan ang mga preacher, puyat-puyat na, di ba? Kung ano-ano lang na ilalagay natin, pastor, may gusto tayong ilagay, yung pala nawawala, di ba? Minsan may mga verses. So, huwag makampante, sola scriptura, na tumitingin lang sa screen, kundi like the Bereans, sine-check natin kung tama yung mga pinagsasabi ng preacher natin dito sa harap ng pulpito,
So sabi Hosea 4:6, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from bringing a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children." Ano? Sabi ng Panginoon, dahil daw sa kawalan ng kaalaman or because of ignorance, marami pong napapahamak. Ano po? Ganon din ang mga Kristiyano. Dahil sa hindi tayo nagsasaliksik marahil, hindi tayo nag-aaral, ano, ang daming mga unnecessary fears sa buhay natin. Because of lack of knowledge, di ba? Kaya nga siguro tama, no? Pinaglalaban talaga natin yung pag-attend natin ng worship service. No? Yung tayo natuturuan, tayo nag-aaral, ano po? Kasi sa Sunday school natin, bagamat nagtuturo ang ating mga teacher, ayan, iba ang paghahanda kasi kapag ikaw ay magme-mensahe, ikaw ay magpipreach, di ba? No, teachers? Talagang tumitigil ang mundo. Pag preacher ka, di ba? Tumitigil talaga ang mundo. That is because you really want to study kung ano talaga yung mensahe mo, di ba? At natututo talaga tayo ng ganap. Dito tayo nagkakaroon ng kaalaman. Okay? Kaya aralin natin, what is the Bible saying para mawala yung fear na yan ng kamatayan? So we could excitedly talk about dying. Ano? So we could excitedly talk about death and meeting Jesus face to face. Pag-aralan natin, i-erase natin yung ignorance na yan sa pamamagitan ng pag-e-equip ng kaalaman galing din sa salita ng Panginoon. Okay? So malinaw na malinaw ang pagkakatala ng Biblia doon sa tekstong binasa natin. Hindi na natin, alam na naman natin po yung konteksto ng kasaysayan, ano? Pagmahal na araw. But I just want to emphasize yung isang simpleng word ni Jesus doon sa penitente. Yun ang Luke 23:43. Anong sabi ng Panginoong Jesus doon sa magnanakaw? Few minutes after siyang bawian ng buhay. And he said to him, "Truly, I say to you," be careful kung saan natin hahatiin. Napag-aralan namin ito sa word study. Be careful saan natin hahatiin ang salita. "Truly, I say to you, today, you will be with me in paradise." No? What a sweet promise. Para sa isang tao na caught in the act na nagnakaw. Hindi ko alam yung kaso nung magnanakaw, gano'n siya kalala. O hindi ko alam kung first time niyang magnakaw. Hindi sinabi sa text, at hindi na rin po ako nagkaroon ng pagkakataong i-research. No? Na baka bata pa lang siya ay chronic ng magnanakaw. I don't know. Ano po? We could only assume. Pero, kapag pinag-usapan yung gravity ng kasalanan niya, we could have an assumption that the sin was so great that it would require punishment such as crucifixion. Diba? Dahil yung crucifixion, alam naman natin, remember, diba, being with the Lord Jesus Christ, crucified, pero parang glorious pa nga yun, no? Kung sa time natin nangyari, kasi si Jesus yung katabi kong makrucify, diba? Sharing with Him the glory of being crucified, diba? Kaya lang, syempre, hindi na alam yon. But to be sentenced, diba, by death, through crucifixion, probably yung sin mo was so great, di ba? But look at Jesus, di ba? Hearing the confession of this penitent sinner, ano? Na few minutes bago malagot ang kanyang hiningan, kinilala ang kanyang pagka-Diyos. Kinilala ang kanyang kasalanan. Automatically, you receive the promise. Sabi ng Panginoon, "Today, you will be with me in paradise." Pag nakita ko tong tip na to one time sa heaven, nanapin ko to, tatanong ko anong pakiramdam, di ba, no? Na si Jesus mismo yung nag-share sa kanya ng gospel. Di ba?
from the Word, ng Creator ng heaven, doon, yun ang nagbigay sa kanya, nagsabi sa kanya na, ngayon din, ipagsasama kita sa langit, tapos wala nang pala. Hindi ko alam kung anong naging reaction naging reaction nung penitent sinner, di ba? Kaya gusto kong alamin, pag na-meet ko siya, what happened after that, hearing yung promise na yun ng Panginoong Jesus, ano po? So sa maikling pangungusap na ito, na binitawan ng Panginoong Jesus sa magnanakaw, tila parang inawi ni Jesus yung curtain, di ba? That divides the life here on earth and the life beyond yung life dito. Binigyan na tayo ng pagsilip kung ano yung dadatnan natin na siyang nagiging dahilan kung bakit tayo natatakot. O marami sa atin, kahit na nga anak na ng Diyos, ay natatakot pa rin. Ano po? Ipinasilip ng Panginoong Jesus sa magnanakaw at sa atin na nakababasa ng pangako niyang ito ngayon, ang katotohanan ng ating dadatnan na kung sakali pong tayo ay maharap sa kamatayan, hindi tayo matakot. Ayon po sa Gill's Exposition of the Entire Bible, ito ay isang commentary book, ano po, and I quote, ayan, sabi po ni Gills, ang storya daw po ng penitent sinners has sometimes been considered as the most surprising, the most suggestive, and the most instructive incident in all the gospel narrative. Wow. In the salvation of one of the thieves, theology finds one of its finest demonstration. Theology finds its finest demonstration. Lahat ng mga ipinipreach natin about salvation, lahat ng mga sinasabi natin when we share, lahat yan ay naipakita, nagkaroon ng katuparan dun sa moment na yon when Jesus was talking to the penitent thief. Ano po? Bakit surprising? Sabi ko nga sa inyo, why would a thief like him, crucified with Jesus, papakakuan niya lang ganito? Today, you will be with me in paradise. Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso, ang promise ng Panginoong Jesus. And when we look closer sa statement na ito po ng Lord Jesus, and through the eyes and lenses of faith, marami po tayong katotohanan matututunan. And I want to share this to you. This is exciting. Ano po? So magbabasag na naman tayo ng mga mali-maling mga konsepto, mali-maling mga impression that were taught to us nung ating mga early lives. Ano po? Okay, sige. So ano-ano po itong mga katotohanan na maaari nating matutunan mula sa sinasabing ito ng Panginoong Jesus? Let me give you just 3 kasi madami. Pinili ko lang po muna, no? And God willing, kung ako ay may pagkakataon, Pastor is encouraging me to have a series of this message. Diba? So, sige po, by God's grace, gawin natin yan. Ano po? Sa ngayon, ito muna yung tingnan natin. So, ano yung matututunan natin? Unang-una, dahil dito sa statement ni Jesus, pinasisinungalingan nito ang doktrina or the doctrine of sacramentalism ng Catholic Church. Ano? Ano po ba yung sacramentalism? Sacramentalism is the doctrine that teaches that observance of the sacraments is necessary for salvation and that such participation can confer grace. Ito daw po ay kailangan, itong mga sacraments na ito daw po, ayon sa teaching ng Roman Catholic Church, ay kailangan para sa ating kaligtasan. Ano po? At kailangan, bilang isang Katoliko, you have to undergo all of these sacraments for you to receive God's grace. Sa buhay dito sa lupa and in the life after. So, minsan tayong naniwala dyan. Di ba? At gusto kong i-list down sa inyo, i-enumerate sa inyo kung ano-ano itong mga sacraments na ito. Baka may mga ilan pa sa atin na nagpa-participate dito eh. Ano po? So ano-ano yan? Mag-toil tayo to know them one by one. Very quick lang yung ating pagpapasada.
So number one, unang sakramento, practiced by the Roman Catholic Church, and I discovered na meron pa rin palang mga grupo ng mga religions like the Anglicans and mag-research kayo na nagpa-practice ng mga sacraments na ito. So, binyag, or yung tinatawag na sa English, infant baptism. So, ayon sa simbahang Romani Katoliko, ito daw po ay nag-aalis ng original na kasalanan. No? Kapag ang bata ay binibinyagan, yung kanya daw pong original sin ay nawawash away. Kaya nga, pag bata, yung mga nanay, natatakot silang iwanan yung kanilang mga anak, baka daw po, anong gagawin? Baka daw po, dagiti ng masasamang espiritu, di ba? At mamatay, di ba, madesgrasya. Na minsan pinasusuotan ng kung ano-anong mga, minsan kayo nagsuot nito, diba? Ng mga pin-pin na merong mga kung ano-anong pula dyan, di ba? Para daw lumayo yung lumayo daw yung masamang espiritu. Dahil ang bata ay meron pa original na kasalanan habang siya ay hindi pa po nabibinyagan. Po? But of course, we don't believe that. As evangelical Christians, we do not baptize infants. Because we believe that according to the scripture, baptism is a public confession of faith in obedience to Christ. Kaya tayo magsasagawa nun. Kaya ba ng isang baby na i-accept si Jesus Christ as Lord and Savior right away, di ba? Dahil makikita natin sa tala sa Bible, andyan po yung mga verses natin, if you would have time to look at them, pwede nyo pong pag-aralan, na nagsasabi na ang lahat ng tala sa Bible ng pagpapabaptize happened nung adult na or nung malalaki na, yung mga taong sumunod dito, and primarily, ang una nilang ginawa, nanampalataya sila sa Panginoong Jesus, di ba? And conferred that faith, yung obedience nila by following in the water baptism. So we don't believe that. Ikalawa, ano po yung ikalawang sacrament? Yun po yung kumpisal, pangungumpisal. Sa English, tinatawag po itong reconciliation or sacrament of penance, kung saan aaminin ang mga kasalanan sa isang pari. Baka minsan nakapag-confess na rin kayo sa confession booth, yung may harap, di ba? Tapos chismoso pala yung pari. Nag-extract ko siya ng mga juicy details. Kakilala mo pala yung pari, di ba? Sa mga napapanood natin. But, itong konseptong ito po, this is nowhere taught in the scripture. The New Testament does not teach that there are to be priests in the New Covenant. That in fact, instead, in the New Testament, teaches that all believers, tayo mga mananampalataya ang priests. Di ba? Makikita natin yan sa 1 Peter 2:5 and 9. Anong tinuturo ng Bible ng mga leaders lang ng simbahan? The New Testament teaches that there are to be elders. Magkaroon lang ng elders, ng deacons, ng bishop, and pastors. But not priests. And when it comes to confession of sins, believers are told in 1 John 1:9 to confess our sins to God. God is faithful and just to forgive our sins as we confess them to Him. Okay po? And then the third, we have the communion or the Holy Communion or Eucharist. Ito po ay itinuturing na pagtanggap at pagkain sa literal na katawan at dugo ni Kristo. The Catholic Church has this teaching, what we call the doctrine of transubstantiation. Hindi ko lang siya nalagay. The doctrine of transubstantiation. Ano po yung doctrine of transubstantiation? I know, marami mo sa atin before naka-attend tayo ng mga Catholic Masses. Sino po sa inyo ang naka-attend ng mga misa noong panahon, noong unang panahon? Sa marami, di ba? Yung misa, meron niyang dalawang portion, yung liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist.
Doon sa liturgy of the Eucharist, anong gagawin po ng pare? Anong gagawin? No? Siya lang po umiinom ng alak, no? Tapos ang laki ng ano niya. Ang laki ng hostia niya, sir. Diba, no? Kaya, pagkatapos ng buong araw, yung kung halimbawa magkakaroon ng 3 misa, ng 4 na misa, sa gabi yung pare lasing na. Kaya inom ng wine, kasi siya lang nainom, di ba? Ayaw na i-share. Ayaw na i-share dun sa congregation, di ba? Totoo yun. Totoo po yun. Okay? So, anong ginagawa na dun sa bilog na tinapay na merong ISH sa likod? Nakita niyo ba yun? ISH? Actually, ibig sabihin ng Isis, Horus, and Seven. Alam niyo ba yun? Nakwento ko ito kay Randy, di ba? IHS, tingnan nyo ha, baka one time mapaligaw kayo sa Catholic Church. Actually, that is an initial of the sun god. Si Isis, si Horus, at si Set ng mga Egyptian. Ano po? Sa pag-usapan natin yan sa Mother Day. Ano po? Tinataas niya yung gano'n, tapos may kopa, tapos kumakampana. Diba? Tapos patatayuin niya yung lahat ng tao, papangil daw niya. Bakit po? Kasi they have this teaching, what they call transubstantiation, kung saan that moment, no? Kapag in-administer na ng pare yung seremonyang yon, ano po yung ritual na yon, literally yung tinapay, nagiging katawan ni Kristo. At yung blood, yung wine, nagiging literal po siyang dugo ni Kristo. Kaya you would see, merong mga incidents in the Catholic community, meron silang mga sinasabi na di-discover, ginagawang relic na yung mga tinapay na may dugo daw. At ginagawa nila sa Catholic Church, ito ay kanilang pine-preserve, no? Nagiging parang object na siya ng worship. At mapapansin ko din po, kapag binubuksan ng pari, di ba merong kasi ako po ay galing sa isang Catholic school. Kaya alam ko, 4 na taon kami nagdusa dyan. At Maricar, di ba? 4 na taon kami nagdusa sa ilalim ng pamamahala, mahigpit na pamamahala po ng mga madre, na every time na binubuksan yung maliit na parang cabinet sa harapan, we have to genuflect. Kailangan mong lumuhod, dahil si Jesus mismo daw yung nasa loob nun. At kailangan mo mag-pay ng tribute. So that's what they teach. That's what they do during the communion. But this concept of the Holy Eucharist is so unbiblical. Alam po natin yan. Because we know that Christ's sacrifice does not need to be re-offered or represented. Sabi nga, dahil kung ilang beses po magbibisa ang pare, kung 6 yan, ibig sabihin, si Jesus ay 6 na beses na i-offer. No? Si Jesus ay 6 na beses na napapatayin sa krus. At isi-share yung kanyang blood. But we know what the Bible teaches, that Christ died once and for all. Yung kanyang sacrifice na ginawa is one time sufficient. Para iligtas tayo mula sa ating past, present, and future sin. So yung tinapay, saka yung alak, pag tayo ay nag-communion, next week meron tayo, what does that do? Ano lang ginagawa nun? That only serve as a symbol. That once Christ died for our sins. At kailan natin yung gagawin? Anong sabi ni Jesus? Until He comes. Hanggang sa siya ay dumating. Kaya ginagawa natin siya regularly kasi yun ang instruction ng Panginoong Jesus. Kailan lang yung matitigil? When He returns, in the second coming. So sa heaven, of course, wala nang Lord's Supper. Wala na rin siguro Bible study. Kasi yung inaaral mo, kasama mo na di ba? So nakaka-excite po yun, okay? And then number 4, we have kumpil or confirmation sa English. Ito daw po ay isang formal na pagtanggap sa simbahan kasabay ng pagpapahid ng Espiritu Santo. For you to be included in the Christian world,
kailangan magpakumpil ka. Kaya sinasabi nila, welcome to the Christian world. Hanggang hindi ka nakumumpilan, hindi ka kasali sa Christian community, di ba? Ayan, okay. And then, sa kumpil daw, na-receive mo din ang banal na spiritu. But we know na very, very much erroneous. And the Bible is silent on this matter. Sa ritual na ito. Na in fact, yung idea po ng confirmation, is denied in the scripture as stated in Romans 8:16 and 1 Corinthians 2:13-14. If you just want to look the reference text that we have. Okay po? And then we have these three. Etong tatlo, hindi ko na masyadong nag-big, although problematic din po, but siguro pwede na natin siyang medyo tingnan ng medyo light, kaunti lamang. Ikalima, yung pagpapahid ng langis sa may sakit, ang tawag anointing of the sick. Ginagawa po ito ng sa isang taong mamamatay na para daw po sa spiritual at physical na kalakasan. Kapag yung tao naghihingalo na, patawagin ng pare, tapos papahiran po siya ng oil, at sasamahan ito ng pangungumpisan at komunyon, at tinatawag daw po itong muling seremonya. Para ang tao kung sakaling bawian siya ng buhay na time, siya daw po ay may pag-asang pumunta sa langit. Kung hindi man sa purgatorio. That's what they teaches. And then number 6, yung ika-anim, yung tinatawag na banal na ordinasyon o ang pagtatalaga sa mga pari. And they call it as holy orders. Kaya tinatawag silang priest. Later, I'll give you some important facts about this as we go through this message. And then, ang ikapito, yung last, ito po ay ang kasal, marriage or matrimony. Ang pagbibigay ng espesyal na biyaya daw sa magkakareha. But one thing problematic about the teaching of the Catholic Church about this ay, anong paniniwala nila? Kung ikaw daw ay isang Katoliko, saan ka lang dapat ikasal? Sa loob ng simbahan. That's why Catholics don't acknowledge garden weddings. Hindi nagkakasal ang pare outside the church. Tama mo ba? Yung mga nagpakasal na before in the Catholic Church, hindi sila naniniwala doon sa pagpapakasal outside the church because your union, marriage would only be blessed by God if it's done inside the church. Diba? Pero what we believe, hindi tayo naniniwala doon, diba? Of course, we know na kahit na sa civic wedding ng kayo kinasal, kahit na judge o kahit na mayor lang yung nagkasal sa inyo, alam natin na binding yun, diba? Because God has delegated authority, sinabi ngayon sa Timothy na even yung mga leaders ng isang society, ng isang pamayanan, ng isang government, binigyan niya ng authority. Na pag ang binay niya sa earth, ay ibabayin na rin sa heaven. Kaya nga lang, what's bad in our times, yung marriage covenant na dati ay nakalagay dun sa certificate, ngayon nakalagay marriage certificate na lang. Siguro dapat yung palitan gawing marriage covenant ulit, di ba? Para mas binding, So, those are the 7 sacraments. Na sabi, kailangan daw makuha ng isang tao before he could go to heaven and be saved. But what does the story of the penitent thief tell us? Naumunyon ba yung penitent thief? Hindi nga siya nag-Lord's Supper di ba? Hindi nga siya naka-attend ng church Hindi nga siya nakapag-water baptism di ba? Pero anong sabi ni Jesus? Today, you will be with me in paradise. Few minutes after siyang lagutan ng hininga, in the same way ang Panginoong Jesus din ay nalagutan ng hininga, magkasama sila ng Panginoong Jesus sa langit. And they will be there throughout eternity. Ikalawa, pinagsisinungalingan din po ng katuruang ito na meron daw pong purgatorio. Ang purgatorio daw po ay isang kalagayan o proseso ng paglilinis
kung saan ang mga kaluluwa ng mga namatay ay hinahanda para sa kalamitan. Ano po? Dahil marami daw po kasing kaluluwa na hindi pa nakakatanggap ng parusa para sa kanilang kasalanan, kaya hindi daw po sila maaaring umakyat sa langit. Kaya, sa purgatorio lang daw muna po sila pupunta. Ano? Parang temporary detour. Diba? Grabe, no? Ibig sabihin na walang pupunta sa hell. Kasi lahat sa purgatory, meron ka pang chance, diba? Ayun. Kaya kaulangan mo na daw nilang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan at saka sila makakaalis sa purgatorio papuntang langit. Ang problema sa katuruang ito, ano po, sino sa inyo ang minsan ay nagpapamisa? Yung nagbabayad sa pare, yung sa, di ba naglalagay kayo sa envelope, tapos magpapamisa kayo, di ba? Yun daw po ay para sa kaluluwa ng mga nasa purgatorio. Kaya pag wala kayong pera, wala kayong babayad, pamisa, kawawa yung kamag-anak nyo. Pag-overstay siya sa purgatory. Kasi walang nagpe-pray para sa kanya no? So napaka-unfair ng teaching na to. Buti na lang hindi ito tinuturo ng Bible, ano po? So the only support for purgatory comes from the apocryphal 2 Maccabees 12:46. Gusto nyo buksan? Tingnan nyo, baka may Maccabees yung Bible nyo. Pag may Maccabees yan, may problema kayo. Sige, tingnan nyo. Bakit dapat walang Maccabees yung Bible nyo? Kasi po apocryphal book yun. Di ba? Because the Catholic Bible has 72 books, which include the 6 apocryphal books. Tingnan nyo yung Bible nyo, ilan lang meron. Bilangin nyo, baka 72. Tago nyo na yan. Maliligaw kayo. Dapat, yung Bible nyo, meron lang ilan? Lakas nyo po? 66. Diba? Ilan sa Old Testament? Baka sobra. Ilan? 39. Tama ba? Ilan ang New Testament? Sa Understanding the Bible. Sino yung mga estudyante ko dito dati? Ilan po? 29 lang. 29 lang. Bilangin nyo yan mamaya. Pag sobra yan sa 66, i-jump nyo na yung Bible nyo yan. Bumili kayo ng bago. Diba? Ang bilhin nyo po yung yung Evangelical Bible na meron lang pong 66 books. Ano po? So, sabi ng Panginoong Jesus sa magnanakaw, today, you will be with me in paradise. Walang delay. Walang temporary stop. Walang detour. Ano po? Diretso. Sabi niya, today. Pag namatay ka ngayon, pag pikit ng mata mo, gigising ka. Kasama na kita. Saan? Sa paradise. So, anong nakakatakot sa kamatayan? Kung pagtigil ng hininga mo at pagpikit ng mata mo, and few seconds, pag dineclare ng doktor na wala na ang taong ito, you'll open your eyes. Diba? Seeing the face of Jesus welcoming you in heaven, in paradise. Praise be to God po. Ano po? Ito pa ang maganda. No? Ito pa ang maganda. Sa Matthew, sa Luke 16, 19 to 31, sige, buksan nyo po. Ito pa ang maganda dyan. Naula naman. Sige, di pa kayo makakauwi. Kaya nyo? Turuan ko kayo hanggang mamaya. Sige po. Sa Luke 16, kasi po gustong-gusto ko talaga pinag-uusapan itong mga gantong bagay di ba? Ayan, favorite ko itong mga gantong topic pag mga heaven. Alam niyo, pastor yan di ba? Ayan. Sa Luke 16, 19 to 31, mababasa nyo dyan, anong parable? Ayan. The parable of the rich man and Lazarus. Ano po? Diyan talaga detalyado. No? Detalyadong minarate. Si Jesus ang nagkukwento niyan.
detalyadong ninarrate ng Panginoong Jesus kung ano talaga ang nangyayari beyond the grave. Yung sa penitent thief na sinabi niya, very general statement pa yun eh. Ito talagang in details, kinuwento niya ano talaga ang nangyayari sa kabilang buhay, ano? Mababasa natin sa verses 22 to 23 na ang dalawang taong ito, yung rich man at si Lazaro ay namatay. Ano po? Tapos, anong sabi doon anong sabi doon kay Lazaro? Kung tinignan nyo, pansinin nyo po, alam nyo na yung kwentong yan? Alam na natin yan eh, di ba? Lumalabas, nasa kwentong yan, parang isang lugar lang yung pinuntahan nila. Ano po, di ba kayo nagtataka, nag-uusap sila? They must be in one place, di ba? Ang thing lang, sabi doon, yung mayaman, he was in the lower portion, di ba? Tapos yung si Lazaro, the beggar, ang mahirap, nasa upper portion. And with Lazarus was Father Abraham. Diba? At ito ang maganda. Paano nakarating si Lazaro doon sa sinapupunan ni Abraham? Ang sabi dun sa tala, I don't know what the Bible you are using, pero dito sa ginamit kong Bible, ang sabi, Abraham's bosom. Dinala daw ng mga anghel si Abraham sa sinapupunan daw, ng mga anghel si Lazaro sa sinapupunan daw po ni Abraham. Sa English, ang sabi, Abraham's bosom. No? Sinapupunan ni Abraham. Probably, kailangang samahan si Lazarus ng anghel. Kasi alam niya kaya kung saan yung Abraham's bosom? Diba? Of course, he must be accompanied by angel to go there. Anong tinuturo nun? That when a Christian died, you will be escorted by an angel going into the presence of the Lord. Diba? Gano'ng ka-glorious yun? Anong nakakatakot sa kamatayan? Kung sa pagpikit ng mata mo at paghiwalay ng iyong kaluluwa sa katawang lupa ay mag-anghel na nag-ahabang sa'yo para samahan ka sa presence ni Jesus, hindi ba exciting yon? Diba? Kaya kailangan talagang purihin natin ang Panginoon sa mga katotohanan ngayon. Diba? Let us praise God po for that. Ano po? Ayon po kay Randy Alcorn, author ng Book na Heaven, kapag ang isa daw pong mananampalataya ay namatay na, dito sa tekstong to, tinawag siyang Abraham's bosom. Ano po? Yung Abraham's bosom this time, as you go, pag tinignan nyo sa New Testament, ito na po yung katumbas ng paradise ngayon. No? If you make several researches and study about this matter, and I encourage you that get interested, and probably in the future, maaral din natin siya. Ang isang tao daw po ay pumapasok sa tinatawag natin na isang kalagayan na intermediate state. Anong ibig sabihin po ng intermediate? Pag sinabi natin intermediate, meaning nasa pagitan. Anong pagitan? Pagitan ng buhay sa lupa at ng ating future resurrection para sa eternity. Kaya ngayon, kapag sinasabi natin, ay, ang nanay ko po ay nasa heaven na. Namatay na siya. O ang lola ko ay nasa heaven na. Actually, sinasabi natin, na kapag nasa heaven natin siya, to become specific, ang taong yun po ay nasa present heaven o tinatawag natin intermediate heaven. Yun yung paradise na sinasabi po ni Jesus. Dahil kapag nag-aral tayo, deeply, we will learn and hopefully nga po maaral natin siya sa mga susunod pa. Na kapag tinignan natin, meron pa po pala tayong tinatawag na eternal heaven. Meron pa po palang tinatawag na future heaven. At yun po, ang pupuntahan natin matapos ang resurrection, after our glorified body, we receive our glorified body, after the resurrection, yung glorified body na yun na bubuhayin ng
Panginoong Jesus. Pagdating niya in the last days, ang pupunta doon sa tinatawag nating future heaven or eternal heaven, and you would be surprised na yung eternal and future heaven na rin po yun, when you study eschatology, yun po pala ay ang new earth. No, nakaka-surprise, ano po? So, nasaan ang mga patay ngayon? Pero ang tanong, nasaan ang mga patay ngayon? Nasa heaven po, no? But to become accurate, they are in the present heaven or intermediate heaven, waiting for the resurrection. When Jesus comes, sabi ng 2 Corinthians, diba, bubuhayin niya ang mga patay. Ano po? At yung mga namatay niya, isasama niya when He comes again in glory. Ano po? And we will receive our glorified body. So pag balik uli ng Panginoon, yung mga kamag-anak natin na nasa heaven ngayon, di ba sabi, kasama niya, nababalik, i-receive nila yung kanilang glorified body, and then sasama na tayo in what we call the rapture. Ano po? And we will live with the Lord forever doon sa tinatawag nating eternal and future heaven. And in the same way, sa kabilang banda, ganun din po yung tinatawag na hell. Ano? Ang mga namatay ngayon na kay Kristo ay nasa hell din po sila. As illustrated in the story of the rich man and Lazarus, sila man po ay naghihintay, ano po, ng resurrection. Kanina po hinihintay din yung kanilang body, ano, pero hindi siya glorified. Yung body na isusuot nila para kapag sila ay nagpunta doon sa future hell and eternal hell, ano po, ay mararamdaman nila ng buong-buo ang punishment ng kasalanan at ng pagtalikod at ng pagre-reject nila kay Jesus habang sila po ay nasa lupa pa. Ano po? So exciting ang mga bagay na ito, no? Kaya nga sabi ng Bible, eyes have not seen, ears have not heard what God has prepared for us. There are so many things that Christians should be excited about. Ano? At ito yung ina-anticipate natin, na siyang magpupush natin to continually serve and be faithful po sa ating Panginoon. Amen? Let us give praise to the Lord. Information overload, diba? I could talk to you whole day tungkol dito. Nabasa ko na yung libro. Ayan. Pangatlo, last na po ito, ano? Pinasisimulan nito ang katuroang soul sleep. Ano yung soul sleep? Na pag ang tao daw po ay namamatay, later I'll give you the definition. Okay. Dalawa sa pinaka-prominenteng relihiyon sa mundo ang meron pong ganitong katuruan. Naniniwala sila na may soul sleep. Ito po ang mga Jehovah's Witnesses at ang Seventh-day Adventist. No? Naniniwala sila dito. Ayon sa katuruan ito, ang isang tao daw po kapag namatay na, ang kanyang kaluluwa daw po ay natutulog lamang. Ano po? Habang hinihintay ang future resurrection o muling pagkabuhay. Sa ganitong kalagayan, ang taong namatay ay wala na daw po talagang alam at siya ay mananati. Wala na siyang alam, wala na siyang kamalayan. Ano po? At ang mga Jehovah's Witness, they maintain that the soul is made again. Kung parang gumagawa ng bago, recreation of the soul. Yung soul na meron ka ngayon, that would be renewed. But that's not what the Bible teaches. Ano po? So, basically, it is a recreation of the individual soul. Ayon sa mga Jehovah's Witness. Ang pagkakaiba lang po ng dalawang relihiyong ito, ang mga Jehovah's Witness, naniniwala sila doon sa tinatawag na total annihilation. Narinig yun na po yun? O yung total na paglipol. Kapag ikaw ay namatay, wala ka na talaga. Ikaw ay mananatili na lang sa alaala ng Diyos. As in, wala ka na, non-existent ka na talaga. That's what they teaches. That's what they teach. Samantala, ang mga Seventh-day Adventists naman, ang turo nila, kapag ang isang tao ay namatay, natutulog lang. They are asleep, dun sa grave. Kaya siguro hindi sila napunta sa mga sementeryo, mga
ganon, di ba? Because wala namang value yung yung rotten body dun di ba? That's what they believe, po? Ilan sa mga tala na ginagamit nila is Ecclesiastes 9:5 and Ecclesiastes 12:7. Basahin nyo na lang. Pero, ito po, kapag inaral nyo yung dalawang teksto na yan, malalaman nyo na, of course, ganon, mali context. Di ba? Mali yung context ng pagkakagamit. Po? Ang salitang false lip, if you would learn, ay isa pong euphemism. Isang rhetorical form ng salita. Kung saan pag ang isang bagay na mabigat, pinapagaan mo lang siya para it will not sound heavy. Katulad na limbawa, kapag kamatayan, instead na sinasabi natin, ay, ang iyong kapatid ay sumakabilang buhay na. So, hindi medyo masakit pakinggan, di ba? So, pinapalighten mo lang. Dito, si Pablo, nilighten niya, yung word na death. Dahil sa makabandag na ang dating nitong salitang itong kamatayan. But if you would study, Paul is just referring talaga doon sa namatay. At kung babalikan natin ang parable ng Lazarus and the rich man, mapapansin natin yung continuity ng buhay. Di ba? Yun natin, si Lazaro. Doon sa rich man, walang sinabi kung paano siya nakarating doon sa Hades. Sa Hades pala. Tingnan nyo, walang sinabi. I wonder ka paano siya nakarating doon Siguro, kasama sa parusa yung paghahanap. Or sino nag-accompany sa kanya doon? Diba? Kasi kung talaga, kung ang kanyang kaluluwa ay hihiwalay sa kanyang katawang panlupa, kung ikaw ay unbeliever, at meron kang pupuntahan as the Bible teaches, at ikaw ay pupunta sa Hades, paano ka makakarating doon? If there would be somebody na mag-accompany sa'yo, sino kaya nag-accompany? Sayang, hindi ko matatanong yung yung tip matatanong ko one day, di ba? Pero sayang, hindi ko matatanong yung yung rich man. Kasi magkaiba kami ng pupuntahan. Kayo ba? Kayo ba? Di ba, Hindi namin matatanong kung saan siya, kung paano siya nakarating. Papunta sa Hades, sa Hell. Po? Ayan. Kita-kita natin na merong continuity ng buhay. Namatay, pinuksan ng mata, yung isa nandoon na sa Abraham's bosom, Sa paradise, sabi ni Jesus, today, walang delay. Kaya po yung 40 days, mali yan. Sino sa nyo po 40 days pa? May naghahanda pa ng pansit. Kasi 40 days daw. Anong paniniwala sa 40 days? Na ang kaluluwa daw nung namatay ay 40 araw pang pagala-gala sa lupa, di ba? Kaya dapat daw ipaghanda 40 days, then after 40 days, doon daw po siya pag-aakyat sa langit, di ba? Tingnan niyo yung foolishness ng mga katuwang yan. Po? Di ba makikita natin na talagang without delay, immediate, nang namatay, nasa heaven, nasa hell kaagad. Intermediate heaven, intermediate hell kaagad. Po? And they are the same person. Si Lazarus, the rich man pa rin, walang nagbago. They are the same person, po? At ito pa, you'll be surprised. If you study the text, merong increase ng knowledge when you die. Why? Para nakilala noong rich man si Abraham. Nakita niya na ba kay person? Gayong, hindi naman sila, di ba? Very apart ang kanilang panahon. One commentary says that probably in hell there will be increase in knowledge upang malaman mo. Kasama yun sa pagpapasidhi ng kaparusahan. That you would be knowledgeable, that you would know everything that happened. Tingnan nyo, alam pa noong rich man, yung nangyayari dun sa kanyang mga kapatid, that he even plead.
Diba? He even plead for Abraham to send someone from the dead para dun sa mga kapatid niya dahil doon niya lang na-confirm na talagang may hell. No? And the commentary said na lahat yun, addition yun sa karagdagan ng kaparusahan. That would add up dun sa agony na mararanasan mo. Yung pag-aalala, takot, lahat-lahat na kaalaman, na-torture sa'yo dahil nalalaman mo ang lahat as an addition sa punishment mo kapag ikaw ay nandoon na sa hell. The civic, the just punishment for your sin. Ano po? And then makikita natin that there is a great chasm fixed, no? May bangin. And what that teaches us. Sabi doon ni Abraham, hindi na pwede kasi sa pagitan natin merong great chasm fixed. Lahat ng nandyan, hindi na makakapalito. At lahat ng narito ay hindi na makakapalian. Meaning, the destiny is fixed. Paano ang isang namatay na ay babangon muli o magbubulto sa'yo at sasabihin na ang kwintas na 24K ay nilagay na sa ilalim ng kama, di ba? Upang ikay buntukin. Di ba? Eh, sino yun? Yung nagbubulto. Di ba na parang kamukhang-kamukha daw ng lola mo, ng lolo mo. Ano? Of course, these are all deceptions. Because when a person dies, kapag nandun na siya sa kanyang destination, heaven or hell, hindi na siya pwedeng umalis. And this also disproves yung story ng near-death experience. Yung mga nagsasabing, nakarating sila sa heaven. Namatay sila, nakarating sila sa heaven. Eh, ang sabi nga ni Abraham, di ba? Ang sino mang nariyan, hindi na makakaalis eh. Di ba? And how na yun ay namatay na daw at babalik pa mula sa lang at nagkukwento ng tungkol sa kung ano-ano na meron daw siyang nakitang life, nakita siyang ang ganda-ganda, di ba? So how would you explain that? Ano po? Probably science has an explanation for that. Ano po? Ayan. And then, nakita natin yung concern ng mayaman as part ng agony ng lahat po ng kanyang mga pinagdadaanan. So, ang tao po ay buhay na buhay. No? Kapag nasa heaven ka, you would feel the happiness, joy and happiness being with Jesus. And when you are in hell, you will feel the agony in full measure. In full measure. Nung kabayaran ng kasalanan mo, dahil hindi mo sinuko ang buhay mo, dahil wala kang tagapagligtas, walang nagbayad ng iyong mga kasalanan. Ano po? And how should this message affect us? Para ano lahat ng kaalaman na to? Ito ba yung mga knowledge lang? Ano po? Anong gagamitin natin dito? Tulad ng sabi ko po sa inyo kanina, ano po? Fear not. Ang kasaysayan ito, ang kaalamang ito, ang mga pangako ito ng Panginoon ay gawin po natin sandigan ng ating pag-asa, sandigan ng ating hope, upang ang karanasan po ng kamatayan, hindi man siya magandang karanasan. We admit, masakit, mapait itong karanasan. Ano po? Pero hindi tayo nagluluksa. That to the point na kapag tayo ay merong kamag-anak na namatay, tumitigil ang ating mundo, ano po, yung iba gusto pang sumama sa buhay. Pero kapag tinulak mo naman, ayaw na. Diba? Nagre-resist naman po. Ayan, ano po? Sabi po, si Fanny Crosby na isang napakahusay na hymn writer, nabulag po siya nung bata pa siya, ano po. Pero sabi niya kung papipiliin daw siya, kung ibabalik yung sight niya, sabi niya, manatili na lang daw siyang bulag. Dahil gusto niya, pagdating ng time na pwede na siyang makakita, ang gusto niya daw pong unang-unang makita ay ang mukha ng Panginoong Jesus. Do you want the same thing? Ano po? Para po sa atin, buong tapang kaya po natin masasabi yung sinabi natin kanina, Philippians 1:21, for me, to die is gain. Kung hindi pa, baka kailangan po nating mag-move back one step and ask,
Is it true that for me, to live is Christ? Siguraduhin natin na yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo ngayon, no matter how sincere you are, how passionate you are, I tell you, kapag yan ay hindi mo ginagawa, kahit gaano ka-successful yan, kapag yan ay hindi mo ginagawa for the love of Jesus, for the sake of Christ, for the furtherance of His kingdom on this earth, wala yung value. Rubbish ang tawag ni Papa. So make sure what we are giving for has an eternal value. No? Then you could say, it is truly, for me, siguro, to live is Christ, and to die is gain. Let us fight tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa iyong salita na talagang nagturo sa amin, nag-equip sa amin, Panginoon. I pray, Lord, that this truth, oh God, establishes courage in our hearts, Lord, that we will not fear anymore. Na talagang totally, Lord, claim namin yung promise, Lord, the sting of death, Lord, is wala na talaga sa aming buhay, that we could bravely, Lord, face everything with courage, ano man ang mga banta sa aming buhay. Yun, Panginoon, ay mahaharap namin po, Panginoon, sa buong katapatan. But what we are praying for, habang wala pa kami sa ganung encounter, oh Lord, may we enjoy life, Lord, by serving you, by loving you, to really prepare, oh Lord Jesus, doon sa day kung saan we will meet you, Lord, face to face, oh Lord. And that could be the most exciting thing, Lord, that could ever happen to us. Seeing you, Lord, being with you in that new earth na pinaprepare na po sa amin sa your promise. So all these things we pray in Jesus' name. Amen. Good morning po. So, yung aawitin ko po, ang title niya is I Can Only Imagine. Tungkol po ito sa what can I anticipate, what can we anticipate when we go to heaven. So, ano ba yung gagawin natin? Ito ba yung yung tulad ng ginagawa ba natin dito, or we will be just praising the Lord and worship Him sa buong pagkain. And I hope na may you be inspired sa mensahe ko. Medyo maulan din po yung technical sa akin. When I walk by your side, I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Oh, in all of you be still. Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine.
you, Jesus. Oh, in all of you be still. Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Oh, I'm able to speak at all. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I stand for you, Jesus? Oh, in all of you be still. Will I stand in your presence? Or to my knees will I go? Will I sing hallelujah? Will I be able to sing at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Zumba Natics. Yan. Zumba Natics yan. Pwede mo bang yan? Na nakita mo na ba? Wait lang. Baka magkamali ka ng play. May isa kasing video doon. Wait naman po kayo. Sige, sabihin Ah, sige. Wait lang. Congratulations. So, thank you po Ate Ay sa paghatid ng mensahe ng ating Panginoon ngayong araw na ito. At thank you din kay Bill Gates sa pagpapagamit ng kanyang talento para pabulihan ang ating Panginoon. At ngayon naman po, dalawa po tayo sa ating offertory. Yan, may isi-share lang po ako. Isi-share po ito ni Ate Rich talaga. Sabi dito, during Chinese New Year daw po, it is customary to use the word full, which means abundance of. It is actually used to wish for material prosperity. Yan. Pero sa ating mga Kristiyano, sabi sa Deuteronomy, sabi po ni Moses, at sinabi ni Moses sa mga Israelites tungkol sa wealth and prosperity, na pumunta sila sa land ng Kanaan. Pero bago sila pumunta doon, niremind niya yung mga Israelites na ipaprovide ng Lord yung kanilang mga pangangailangan pag nandun na sila. Dahil pag nandun na sila sa Kanaan, nandun na lahat ng mga bagay na maaari nilang kailanganin sa mga araw-araw nila. Pero, binarningan din ni Moses yung mga Israelites dun sa danger ng forgetting yung ating Panginoon na nag-brought out sa kanila sa Egypt. At yung Panginoon na nagprotekta sa kanila along the way hanggang